Isang middle-aged woman ang narinig ni Zinaya sa kabilang linya. Hi Zinaya, ikaw ba to, Dr. Miracle? Naguguluhang tanong ng babae sa kanya. Yes. I am sorry, Dr. Tala. This is Dr. Miracle. Oh, Dr. Miracle, kamusta? Ano nga palang problema? Anong maitutulong ko sa'yo? Magalang na tanong ng babae sa kanya. Si Dr. Tala, isang Pinay na kaibigan niya sa US. Isa itong plastic surgeon. Meron lang sana kung gustong kumpirmahin. Matutukoy mo kaya ang isang tao sa isang larawan kung nag-undergo ba ito ng surgery? Meron kasi akong ipapasuring tao sa'yo. Gusto ko lang malaman kung nagpa-surgery ba to o hindi. Tanong ni Zinaya sa babae. Meron kasi siyang isang copy ng ID ni Kendrix Ford. Ipapasa niya sana ito sa babae upang masuri. Ngunit kailangan niya pa rin itanong kung pwede ba nang suriin ng lalaki sa isang larawan lang dahil nasa US ngayon si Dr. Tala. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Pasensya ka na, Dr. Miracle. Ngayon kasi napaka-tricky na rin ang technology natin. Hindi natin malalaman ng isang tao na nag-undergo to ng plastic surgery kung hindi natin to susuriin face-to-face. Marami ng highly skilled doctors ngayon na nagde-develop ng isang machine o technology upang hindi mahalatang nagpagawa o nagpa-surgery ang isang tao. Kailangan mo munang hawakan o kaya suriin ng malapitan ang isang tao upang matukoy na nagpagawa ba sila o nagpa-plastic surgery. Nang marinig ang sinabi ng doktor ay napakagat ng labi si Zinaya. Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo, Dr. Tala? Huwag kang mag-alala, babayaran naman kita sa gagawing serbisyo mo. I really just need to confirm something. Ano yun? Kahit ano gagawin ko, Dr. Miracle. Sinagip mong buhay ng asawa ko kung kaya't palagi kong tatanawing butang na loob yun. Pwede ka bang umuwi muna dito sa Pilipinas? Gusto ko sanang makita mo ang taong yun ng personal. Gusto kong suriin mong taong yun kung may pinagawa ba siya sa mukha niya. This is really an urgent matter. Dr. Tala, sana tanggapin mong request ko sa'yo at pasensya na rin. Mabilis na nagsalita si Dr. Tala at tumawa ng mahina. No, huwag kang mahumingi ng pasensya. Alam mo ba, we're having a vacation in the Philippines. Ngayong buwan yun. Ang target namin ay sa katapusan, ngunit mapapaaga ata since pupunta ako dyan. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas ay magbubuk agad ako ng flight papunta dyan. How about your family? Tanong ni Zinaya. Mauna lang ako pero susunod naman sila pagkatapos ng ilang araw. Besides, bakasyon na rin naman ng mga bata at alam mo naman ang mister ko, napaka-business-minded na tao. Ayaw umalis sa kumpanya na hindi tinatapos ang trabaho nito. Natatawang sabi ni Dr. Tala sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Zinaya dahil doon. Maraming salamat sa tulong, Dr. Tala. Regard na rin sa asawa at sa mga anak mo. You can stay at my husband's hotel. Ako nang bahala sa expenses ng pamilya nyo. Offer ni Zinaya sa doktor. Rinig niya mahinang tawa ni Dr. Tala. Hay nako, hindi ka pa rin nagbabago, Dr. Miracle. Napaka-generous mo pa rin. Huwag kang mag-alala, hindi ko yung tatanggihan. Naniniwala kasi akong bawal tanggihan ng blessing. Natawa na rin si Zinaya sa sinabi ng doktor. Ilang minuto rin silang nag-usap hanggang sa nagpaalam na si Dr. Tala dahil magbubuk pa raw ito ng flight ticket papunta sa Pinas. Kinabukasan, sa Manila International Airport, sinalubong ni Zinaya isang babaeng may ikliang buhok at may morenang balat. Nakangiti ito sa kanya ng malawak habang kumakaway-kaway pa. Nasa 30s ni ito at kaidaran lamang ng kanyang kaibigang si Professor Isabel. Ang babae nakasuot ng long skirt at t-shirt na animoy isang bagets. Samantalang si Zinaya naman ay nakasuot isang pulang bestida, kung kaya't litaw na litaw ang makinis at malapor-selana nitong balat. Halos lahat ay napapatingin sa kanya at lumiliwanag pang kanyang mukha na para bang may sarili tong ring light. Nang makalapit si Dr. Tala sa kanya ay mabilis siya nitong niyakap. Oh my God, Dr. Miracle, you look really stunning. Walang kupas pa rin ang ganda mo. Natutawang sabi ni Dr. Tala sa kanya. Napatingin lamang si Zinaya sa babae. Ikaw rin, Dr. Tala, mukhang nagpagupit ka. Bagay na bagay sa yung short hair. Puri rin niya dito. Rinig niyang pagbungis-ngis ni Dr. Tala sa napailing. Naku, sobrang init na rin kasi sa US. Katatapos lang ng winter season kaya nagpagupit ako. Isa pa, alam mo naman dito sa Pilipinas, sobrang mainit din. Sa bagay, maraming tao na dito. Doon na lamang tayo magkamustahan sa kotse ko. Halika na, masiglang sabi ni Zinaya sa kaibigan.
Kahit papano ay na-miss niya rin ang babaeng ito. Napakabait at napakatulungin ding doktor, pareho sa kanya. Nang makapasok sila sa kotse, nagsimula na magtanong si Dr. Tala sa kanya. Dr. Miracle, sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko at anong plano natin. Aware ba ang taong ito na susuriin ko siya? Tanong ni Dr. Tala sa kanya. Actually, hindi siya aware na gagawin ko to. Masama rin ang kutob ko sa kanya. Kailangan ko makumpirma kung nagpa-plastic surgery ba siya o hindi. Psychiatrist, mukhang mapapalaban ako sa kanya. Pero karamihan kasi sa kaibigan ko ay may mga psychologist doctor. Kung kaya't alam ko na kung paano siya pakisamahan. Napatango si Sinaya sa sinabi ng babae. Ang taong yon ay talagang maingat sa kanyang emosyon. Tila ba nagpipigil to sa anumang gagawin niya. Lahat ng galaw o kilos ay kalkulado niya. Napakahirap din itong tansyahin, pero may tiwala naman ako sa kakayahan mo, Dr. Tala. Alam kong kaya mo siyang pakisamahan. Nakangising sabi ni Sinaya sa babae. So, anong gagawin ko? Napaisip ng malalim si Sinaya saka napatingin sa babae. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Sinaya at nagtanong kay Tala. Marunong ka bang umakting? Yes. Hindi naman sa pagmamayabang, ako ang best actress sa film festival namin noong nasa kolehiyo kami. Nakangising sagot ni Tala sa kanya. Great! Alam ko nang gagawin natin. Napangiti si Tala sa kanapatango. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin dito, Miracle. Agad na niliko ni Sinaya ang kotse at dumiretso sila sa ospital. Mukhang masayang naisip mong plano, Miracle. Kitang-kita kasi ngisi ni Sinaya habang nagde-drive ito. Nakaramdam din si Tala ng excitement sa gagawin niya. Sa Miracle and Joaquin Hospital, maraming salamat sa pagbisita niyo ulit, Mr. Samonte. Please, huwag niyo kalimutan ang habilin ko sa inyo. Palagi kayong maaga matulog. Iwasan na rin ang pag-iinom ng alak araw-araw. Ang sapat na pagtulog ay napaka-importante para sa mental health niyo. O kung hindi naman kayo makatulog, pwede kayong magpatugtog ng mga pampakalmang musika. O hindi kayo bago kayo matulog, ay magbabad na muna kayo sa mainit na tubig para naman ma-relax ang katawan at isip nyo. Bigyan din ng oras ang pamilya. Pwedeng mag-bonding at mamasyal every Saturday. Huwag din kinkimin ng problema at emosyon. Mas mabuting kausapin ng asawa o kaya mga kaibigan. Para naman maiwasan ang anxiety nyo. Napatango na lamang si Mr. Samonte. Namumula pa rin ang mga mata nito dahil sa sobrang iyak. Maraming salamat, Dr. Kendricks. Dahil sa'yo naging mabuti ang pakiramdam ko. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko yung pinapagawa mo sa akin at hindi makakalimutan. Napangiti na lamang si Kendricks habang naglalakad sa papaalis ang lalaki sa office niya. Nang mawala sa paningin ng pasyente, ay doon din nawala ngiti sa labi ni Kendricks at napalitan niyo ng pagkaseryoso. Inayos din ng lalaki ang nasaging picture frame ni Mr. Samonte at napahinga ng malalim. Next, sigaw niya kung kaya't pumasok naman ang susunod na pasyente. Bumungad kay Kendricks ang isang morenang babae na may maikling buhok. Ang babae tila ba nahihiya at maingat na pumasok sa office. Yakap-yakap nito ng mariin ang isang shoulder bag, namumutla rin ang muka habang nagpagala-galang paningin sa paligid. Sumilay ang ngiti sa labi ni Kendricks na makita ang pasyente. Magandang umaga, upo po kayo. Anong pangalan niyo? Magalang na tanong ni Kendricks sa babae. Maingat na mupong babae at napatingin kay Kendricks at nang tumama ang mga mata nila sa isa't isa. Kitang-kita ni Kendricks ang takot sa mga mata ng babae. Star po. Star ang pangalan ko. Star? Napakaganda naman ang pangalan mo, Miss Star. Ano ang atin? Tanong ni Kendricks sa babae. Samantalang sinusuri ni Talang mukha ng lalaki pati ng ekspresyon nito. Iba pa rin talaga kung nakita mong lalaki sa personal kaysa sa mga larawan lang. Talaga napakahusay ng tao nag-perform ng plastic surgery sa lalaki. Halata mong walang bakas ng opera sa mukha ng lalaki. Mukhang natural ang hugis ng mukha nito. Huminga ng malalim si Tala at kinalma ang sarili. Kailangan pala niyang umakting sa lalaki. Miss Star, kung may problema ka, pwede mong sabihin sa akin. Makakatulong ang pagsabi ng problema sa isang tao. Alam mo ba yon? Tanong ni Kendricks kaya napatango si Tala. Kinuha rin niyang ibinigay na tsaa sa kanya ng lalaki. Salamat, nanginginig na sabi niya. Dahan-dahan niyang ininom ang tsaa at kinagat ang labi. Saglit na para bang nahihirapan siyang sabihin ng problema sa doktor. Hanggang sa napahinga siya ng malalim at naiiyak na nagkwento kay Dr. Kendricks. Kasi yung asawa ko,
Nalaman ko may kinakalantari pala siyang babae sa tuwing wala ako sa bahay namin. Last month ay nahuli ko sila. Ang masaklap pa, kapatid ko palang kinakalantari niyang babae. Imbis na magsisi, ginawa niya sinasaktan pa niya ako. Sinasabi niyang hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Araw-araw ay sobrang natatakot ako. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko at baka sa susunod na araw ay isa na akong malamig na bangkay. Last week lang ako nagkalakas ng loob na hiwalayan siya at kaka-divorce lang namin. Humigpit ang hawak ni Tala sa maliit na tas at napakagat sa labi. Pinipigilan ng papalabas na emosyon niya. Ngunit, hindi ako tinatantanan ng lalaki yun. Sa gabi palagi ko siyang napapaniginipan. Gabi-gabi rin yun at hindi ko rin talaga kaya pa. Marami na akong ginawang paraan upang makamove on sa nangyaring trauma sa akin. Ngunit hindi pa rin yun sapat. Natanggal pa nga ako sa trabaho dahil palagi ko siyang nakikita kung saan man ako magpunta. Para siyang isang multo na palaging nagpapakita kahit saan man ako magpunta. Dr. Kendricks, sobrang natatakot ako. Natatakot ako dahil nakikita ko na naman siya ngayon. Nanginginig na sabi ni Tala sa lalaki. Huwag kang matakot, Miss Tala. Ubusin mo muna yung tsaa para naman may masmasan ang isip mo. Yang nasa isip mo'y gawayan ng trauma mo kung kaya't alisin natin yan sa'yo. Huwag kang mag-alala. Malumani na sabi ni Kendrick sa pasyente. Napakagat sa labi si Tala habang naiiyak at nakatik sa lalaki. Sa katunayan, ginagawa niya lang yon para makita ng malapitan ang mukha ng lalaki. Suriin ito kung talagang nagpa-plastic surgery ba ito o hindi. Subalit mahirap i-detect kung titingnan lang kung kaya't nag-isip siya ng paraan upang mahawakan ang mukha ng lalaki. Salamat Dr. Kendricks. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Sobrang hirap na rin ako at napapabayaan ko na rin ang aking sarili. Palagi kong naiisip ang mga ginagawa niya sa akin. Kapag nalalasing siya, mas nagiging bayolente siya. Lahat ng mga gamit sa bahay pinagtatapon at pinaghahagis niya. Hindi lang yun, pinagsusuntok pa niya ako at pinagsisi pa. Higit sa lahat, kinagat ni Tala ang labi habang naiiyak na tinignan si Kendricks. Natigil ang kanyang sasabihin kung kaya't napalingon si Kendricks sa kanya na kanina lamang ay nagsusulat sa notepad nito. Nanginginig ang mga kamay ni Tala kung kaya't mabilis na tumayo si Kendricks upang lapitan siya. Puno ng takot ang kanyang mga mata habang nanginginig ang katawan. Miss Tala, okay lang ba kayo? Hinawakan nito ang kanyang balikat kung kaya't kunwaring nagulat siya. Naputol lang sasabihin ni Kendricks nang biglang natapon sa mukha ng lalaki ang tiyang hawak-hawak ni Tala. Huwag! Sigaw ni Tala habang nalalaki ang mga mata. Doon na nagsimulang magpanik ang babae na makita ang sitwasyon ni Kendricks. Kinuha niya kaagad ang tisyong nasa mesa nito at pinunasan ang mukha ng doktor. Oh my God! Pasensya ka na Dr. Kendricks. Hindi ko sinasadya. Nagulat at natakot lang ako. Akala ko yung asawa ko. At dahil doon ay nahawakan na rin Tala ang mukha ni Kendricks. Talagang ginawa niyang pagkakataong yun upang malaman kung nagpa-surgery ba to. Halos ang iba't ibang anggulo ng mukha nito ay nahawakan niya. Tinignan niya rin kung nagpaayos ba ito ng jawline dahil kanina'y nahalata niya nagpagawa nga talaga ito. Hawak-hawak ni Talang lalaki. Agad na nagulat si Kendricks na parabang nakuryente ito. Kaya naman mabilis nang itinulak si Tala ng malakas. Dahil sa sobrang lakas ng pagkatulak ni Kendricks sa babae ay napunta to malapit sa pintuan, ilang metrong layo sa mesa ng lalaki. Mabuti na lamang at naibalanse ni Tala ang sarili kung kaya't hindi siya napabagsak sa sahig. Gulat na gulat ang ekspresyon ni Tala pati na rin si Kendricks na nahimasmasan sa ginawa nito sa babae. Kaagad na na-realize na lalaking ginawa kung kaya't mabilis na inalalay nito si Tala upang bumalik sa kinaupuan niya. Pasensya na Mrs. Starr. Hindi ko sinasadya, nagulat lang din ako. Sandaling tinitigan ni Tala ang lalaki sa kanapatango na lamang. Okay lang yon, Dr. Kendricks. Pasensya ka na rin. Ilang minuto ang nakalipas ay natapos ang session nila. Agad na nagpaalam si Starr kay Kendricks at dali-daling lumabas ng office nito. Nang makalabas siya sa ospital at makapasok sa kotse ay mabilis niyang tinawagan si Sinaya. Ilang segundong nakalipas ang sinagot ng babae ang kanyang tawag. Hindi na niya hinintay pa magsalita ang babae sa kabilang linya. Dr. Miracle, kakaalis ko lang sa ospital mo. Sa tingin ko talaga nagpagawa o nag-undergo ng plastic surgery si Dr. Kendricks. Marami ako nasuring signs na nagpa-adjust siya ng mukha, lalong-lalo na magkabilang panga nito. Sigurado ako nagpa-plastic surgery nga ang lalaki. Confident na sabi ni Tala sa kaibigan.
Nang marinig ang sinabi ng kaibigan, biglang tumalon ang puso ni Zinaya. Alam niya at sigurado na siyang si Kendricks ay iisa. Huminga ng malalim si Zinaya. Maraming salamat Dr. Tala sa tulong mo. Huwag kang mag-alala. I already transferred the money to your account. Sobrang laki ng tulong na ginawa mo sa akin. Napatango na lamang si Dr. Tala. No worries, Dr. Miracle. Alam mo naman kung gaano ka-special sa aming pamilya. Kung may kailangan ka, ay huwag kang mag-alinlangan ulit na tawagan ako. Okay? Oo naman. At ikaw rin, huwag ka rin magdalawang isip na tawagan ako kapag meron kang problema. I am always here to help. Nang matapos na magpaalam, ay agad na ibinaba ni Zinaya ang telepono. Napasandal siya sa kanyang swivel chair at pinag-cross ang kanyang kamay. Sandali siyang nag-isip. Naalala niya sinabi ng kanyang asawa kahapon. Sina Alexander at Kendricks ay merong deal sa isa't isa at anong deal naman yun? Naalala rin niyang nakipag-deal din si Alexander sa asawa niya at pagkatapos nun ginulo din itong kumpanya ng asawa niya. Halatang tinutulungan ni Alexander si Kendricks. Pero kilalang mabait ang mga Monte Carlo kung kaya't nagtataka siya kung bakit kinakampihan ni Alexander si Kendricks. Except kung tinatakot at binalaan ni Kendricks ang lalaki. Meron itong hawak na alas na makakapagpabagsak kay Alexander kung kaya't wala itong choice na tulungan ng lalaking ito. Sumikit ang mga mata ni Sinay at mukhang kailangan niyang makausap si Alexander. Ito lang ang makakapagsabi kung tamang hinala niya. Nang maisip yun ay kaagad na kinuha niyang telepono at nagtipa ng mensahe. Nang matapos na mag-compose ay sanad niya yun kay Alexander. Sa kabilang banda, busy naman si Alexander sa paglalaro ng golf kasamang mga kaibigan nitong negosyante. Maya-maya nilapitan siya ng kanyang assistant at bumulong sa kanya. Sabi nito may text message na natanggap ang lalaki galing sa isang number. Napakunot ang noon ni Alexander at intusan ng assistant na buksan ang mensaheng yun at baka importante. Nang mabuksan ay kinuha ng lalaki ang phone mula sa assistant at binasang text messages na natanggap niya. Akala niya scam lamang kung kaya't balak na sana niyang i-block ang number ng mabasa niyang unang pangungusap nito. Good morning, Mr. Monte Carlo. This is Dr. Miracle or Zenai Anderson. Are you free right now? Let's have a coffee. Meron sana akong gustong tanungin sa'yo. Text me if you're available. Thank you. Kumunot ang noon ni Alexander nang mabasa ang mensahe na galing pala kay Dr. Miracle. May bahid ng pagkagulat ang kanyang ekspresyon dahil ang babae na mismo nagyaya sa kanya. Unti-unting sumila yung ngiti sa labi ng lalaki at hindi na nagkasakaya pa ng oras. Na-replyan ng babae. Agad niyang sinagot ito ng simpleng salita. Sige, nang makapasok si Alexander sa isang coffee shop ay kagad na nakita niya si Sinaya na prenting nakaupo sa isang maliit na mesa. Bumungad din sa kanyang aroma ng kape kung kaya't napahinga siya ng malalim. Nang makalapit si Alexander kagad siyang binati ng babae. Mr. Monte Carlo, maupo ka. Sinunod niya ito siya kang ngumiti ng matamis kay Zenaya. Mrs. Anderson, hindi ko inasang aanyayahan mo ako magkape dito. Akala ko ba, ayaw mo na ako makita matapos na nangyari nung pumunta ako sa ospital mo? Grabe, sobrang nagulat ako nang mabasa ang mensahe mo. Akala ko nga i-prank mo lamang yon. Sandali na tahimik si Zenaya tinignan ng mahinang lalaki. Tumikim si Alexander sa kanatawa ng mahina. Pasensya ka na pala sa nagawa kong komosyon nung nakaraan sa ospital mo. Kumunot lamang ang noon ni Sinay at hindi man lang pinansin ang sinabi ng lalaki. Mr. Monte Carlo, alam kong matalino kang tao. Alam mo kung bakit kita niyayang magkape, dito at makausap ka. Hindi kita niyaya para lamang pakinggan ang sorry mo o ang makipagplastikan sa'yo. Hindi ako ganung tao, seryosong sabi ni Zenaya sa lalaki. Nawala ang ngiti ni Alexander sa kanapaupo niyang maayos. Hindi nito inasa na pareho kay Joaquin ay magiging straightforward ito. Sabihin mo nga sa akin, anong relasyon niyo ni Kendricks? Tinignan ng Sinay ng matalim si Alexander. Ano nga bang deal na ibinigay sa'yo ng lalaking yun? O baka meron siyang hawak-hawak na alas para takutin ka niya at utusang kalabanin kami ng aking asawa? Hindi may tatanggi ni Alexander na talagang nagulat siya sa sinabi ng babae. Hindi niya inasang malalaman agad ni Sinay ang nangyayari sa kanya. Ganun na ba ka-obvious ang ginagawa niya? Napasandal siya sa kanyang upuan at napahinga ng malalim. Inisihan niya lang ang babae at nagtanong, iniimbestigahan mo ba ako, Dr. Miracle? Mukhang curious na curious ka sa akin. Huwag mo sabihing interesado ka sa akin. May asawa ka na. Nakalimutan mo na ba?